Hello, 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 everyone. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Kumusta po ang inyong mahabang holiday? Alright, so hello po, Ma'am Loida, Coach Nolan, hello, 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 Coach Chinky, hello. So it's Friday, and welcome back to another episode of We Business Hour, wherein pag-uusapan natin ang mga kwento ng mga business partners natin kung saan makakapulot tayo ng mga aral, inspirasyon sa kwento na kanilang buhay at pagnenegosyo. Once again, this is Rosie of Rosie Talks, and I will be your host for tonight. All right, so welcome to my happy place, London. Kumusta po kayo? Pa-comment naman sa ating comment section. Hello, kumusta po, Ma'am Loida? Kumusta po yung ating mahabang holiday, no? Parang hindi pa ready ang lahat na back to work na. Yung iba, Monday pa sila babalik sa trabaho, no? But some establishments, some businesses start na, nag-resume na ng work today. Hi, Coach Abby! Kumusta? Happy birthday sa'yo, no? Masarap ba? Masarap ba yung, yung ating birthday dyan? No? Masarap ba ang bakasyon? I think patapos na ng bakasyon mo, uwi ka na rin. So, ayan, thank you so much. Okay. So, all right, Paskong Pasko. Oh, yeah, Coach Donita, thank you so much for watching. Yeah, Paskong Pasko na po dito sa London, no? So, pansin nyo, iba yung aking ambience ngayon, no? Nagpapasko na po ako dito sa London. Medyo malamig po dito, no? Alright! So, pwede niyo pong i-mention sa ating comment section yung inyo pong mga friends, classmates, whoever you want to mention na sa tingin ninyo ay mai-inspired sa ating pag-uusapan ngayong gabi, sa ating guest ngayong gabi. So, kayo ba'y handa na? Kayo ba'y handang-handa na? Kayo ba'y excited? Pa-comment naman sa ating comment section na I am ready. Yes, I am ready. Okay. 'Di ba? So, saan ba yung bakasyon ng iba diyan, 'no? Coach Abby, saan ang bakasyon mo? Dun sa inyo, siyempre sa kabilang bahay kasi alam ko, dalawa yung bahay mo, eh. So, nakapagbakasyon ka na. Masarap pong mag-birthday kasama ang buong pamilya, ma'am. Of course naman. Ako man ay nandito po sa aking, kaharian. Ako'y umuwi po sa aming, probinsya at ngayon ako'y nasa aking palasyo kasama ng aking mahal na hari. Ang sarap po ng bakasyon, ang sarap po makasama ang ating pamilya, especially on holidays, di ba? And of course, sabi ni Coach Jinky, hi Coach Jinky, I am ready. Yes, we're ready! We are ready and I am ready and our guest for tonight is very ready na din. So, you guys are ready at dahil ready na at excited na tayong lahat, hindi ko na patatagalin ang makakasama natin ang nasa hot seat, no? Nasa mainit na upuan ngayong gabi ay isang eto no, actually kanina ko lang medyo narinig yung kwento niya and I love hearing his story. Siya ay graduate ng vocational course. 10 taon po siyang empleyado sa isang production operator as production operator. And of course, 12 years na experience sa MLM industry. And syempre, hindi natin patatagal. Let us welcome, pasok na po, Coach Jusan Albao. Palakpakan! Thank you so much po. Hi! Kumusta? Kumusta? Hello po sa lahat po ng mga viewers dyan. Hello po. Hello po Saan kayo ka ma'am. ngayon? Saan ka ngayon, Coach Coach, Jusan? nasa Batangas po ako ngayon. Oh, Batangas. Los Yes po. Angeles, Batangas. Yes. LA, Lower Batangas. LLB pala. So, Coach Jusan, bago tayo magsimula, batiin mo muna yung ating mga viewers na talagang kanina ka pang inaabangan. Right, so hello po sa lahat po ng mga viewers po natin ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, even yung mga OFW ng mga business partner natin. Siyempre, isang karangalan na nandito ko ngayon. Kasama natin ngayon si Coach Rosie, di ba? Di ba? Kinikilig-kilig ako eh. Pasko na dyan sa inyo, Coach. Yeah. So sana nasa YouTube talaga lang kayo. Mm-mm.
Yes, coach. Yes. Okay, so medyo nagfi-feedback tayo ng konti, no? Okay lang naman siguro. Someone from Fort Moresby is watching. Effa Mui. Hi, Effa Mui. Good evening from Port Moresby. Hi, how are you, Miss Ma'am Effa? I hope to see you one of these coming days. Okay. So, ayan. Ready ka na ba, Coach Jusan, para ibahagi ang iyong kwento ngayong gabi? Yes, ready na! Excited ka na ba? Yes, excited na ako. At I hope Ah, excited na rin sila. excited na. Kanina pa yan nila inaabangan. Kasi, di ba, alam ko, yung iba kilala ka, pero most hindi ka kilala. Hindi nila alam yung kwento mo. So, I guess this is the best time for them to know your story, for them to be inspired by your story. Sino ba si Josan? No? Sino ba si Josan Albao? So, ayan. What is your story? Let's start with the question. Ano yung kwento mo? Okay, so thank you so much for wonderful question. Joke lang. So, sino nga ba si Josan? Ako po ay probinsyano from Masbate. Okay, typical na probinsyano po ako. So, usually yung hanap buhay po namin ay bukid lang. Okay, sa bukid lang kami, tapos sa dagat. Okay, nangingisda. Sumasama ako sa tito ko sa pangingisda at saka tumutulong ako sa papa ko sa pagkukupras. Literal. So, isang bata na nangarap dati na sabi ko gusto kong umasenso. Ngayon, ang laging sinasabi sa akin ng magulang ko, edi, kailangan mo makapag-aral ng mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho at para at least kumita ka ng malaki at mayahan mo kami sa hirapan. Dumating sa time na pinapili ako ng father ko kung itakba o ballpen, mga ganun. Hanggang sa God is good, dumating yung tita ko, sabi sa akin ng tita ko, sumama ka sa akin sa San Pedro, Laguna. Okay, doon ako sumama sa kanya at doon ako nakapag-aral ng vocational. Then pagkatapos nung nag-graduate na po ako, doon na lang po nag-start magtatrabaho ko. Alam mo, excited ako kasi siyempre ito yung matagal kong pangarap magkaroon ng trabaho. Yung pala, literal pala ng trabaho, walang sweldo. May trabaho kasi, yung sahod, alam mo yung, sa unang sahod mo, alam mo yung, ang sarap kasi, sahod ka na eh. Pero kapag tumatagal sa pagtatrabaho ko, pero bakit parang gano'n? Parang kulang pa din. Sabi ko, kailangan ko siguro sipagan. Paulit-ulit lang kakasipag kasi sabi nila dito talaga ang pag-assessment, sinipagan ko sinipagan, hindi ko na malayan, umabot na pala ako ng 10 years. Sabi ko, bakit parang may mali? Di ba? Parang may mali. Tapos tinignan ko yung mga nauna sa akin. Yung mga line leader namin, yung mga bisor namin, yung mga supervisor namin. Bakit natutungit sila? More on electronics yung company ko, sasakyan. Tapos sabi ko yung product na ginagawa namin sa sakyan. Pero bakit yung mga mataas na posisyon sa amin nag-commute, nag-shuttle? Parang may mali. Ito din ba yung kalalabasan ko? So doon ako nag-start na sabi ko parang gusto ko na mag-iba naman. Gusto ko naman maiba naman. So doon ko, one time naglalakad ako, may nakita ako nagpa-flyers. Na-curious lang ako, tinignan ko siya. Sabi ko, ano po ba yan? Ang nakalagay doon, additional source of income. So sino ba naman tao na ayaw ng additional source of income? So, doon ako nag-start yung pala, multi-level marketing na pala siya. Wow. So, doon ako na-expose. Doon nakita ko siya, sabi ko, grabe, may ganitong opportunity sa Pilipinas na pwede akong kumita ng malaki. Talo pa yung kinikita ng mga OFW. Sabi ko, ba't hindi ko ito gawin? Kasi lahat ng hirap sa mundo, nagawa ko na rin naman. Bakit ito hindi ko kaya subukan? Pero nandun yung pagdadalawang isip ko kasi siyempre nandun yung duda ko, nandun yung takot ko na tunay ba to? Sa sobrang ganda, ang hirap paniwalaan eh. Pero sa sobrang ganda, ang hirap yung pakawalan. Yes. Diba? Kasi, gusto ko yun eh. So yung story ko kung bakit ako na-involved sa multi-level marketing. Tapos, yung nag-start, sige po, yung nag-start na po ako noon, yes po. Oo, yung slides na meron nandyan is 10 years kayong empleyado. Ayan, yung sexy pa kayo niyan eh. Sexy pa ako niyan, sobrang ano ako niyan. Isang kayamanan ko yan, buti na lang may mga cellphone na that time, yung mga kaibigan ko, kaya nakakapagpa-picture na ako that time. So ito yung mga last company ko yan. Dati kung nakikita yung sa picture yung may kandila, birthday po yun ng kaibigan ko.
wala kaming pambiling cake. Kaya ang ginawa namin, yung nagsaing kami, tapos tinaob namin, tapos nilagyan namin Mm. ng kandila. Yun yung cake niya. Yun yung gamit mo Yes. yan. Okay. I think yung next slide niyan, meron pa bang next slide ito, Coach Yusan? Meron pa po. Ayan, Yan, ito nung na yun. nakita ko na yung, nung nakita ko na po yung multi-level marketing, tapos next slide po, nakita ko na dito si Evolve. Tapos, ang isa sa pinakamagandang nangyari sa akin ay sumubok lang ako. Sinubukan ko, ginawa ko yung, inaral ko talaga yung ang multi-level marketing. Dito nagkaroon ako ng tinatawag na time freedom. Kasi literal na umalis na ako sa trabaho ko. Tapos, Mm. na-experience ko dito yung matagal ko ng pangarap, which is yung pagta-travel. Kasi ang Mm. pagta-travel kasi dito mo mapipil yung tinatawag na freedom eh. Kasi hindi mura ang mag-travel. Magastos ang mag-travel, lalo na yung mga pasalubong. So, nagkaroon ako Mm. din ng, sabi ko, wow, ang sarap pala ng ganito. Nakakapunta kasi iba-ibang lugar. Luzon, Visayas, Mindanao, tapos nakapunta na rin tayo international, sa Taiwan, yan. Tapos, nagdoble, triple, quadruple pa yung kinikita ko compared na sa nung ako yung empleyado. Mm. Sobrang thankful ako kasi na-involved ako dito. Yes. So ngayon is paano ka naman, Coach Josan, paano ka napasok sa MLM industry? Sabi mo kanina binigyan ka ng flyers. What happened after that? Nung nakita ko kasi yung kagandahan niya, long term kasi siya. Di Mm. ba? Kumbaga, ako kasi yung tipo nakita ko yung maganda yung opportunity niya, sabi ko, try ko to, gagawin ko to. Alam Mm. mo yung, wala akong pera that time. Wala akong pera that time na, nung time na yun, pero meron akong pangarap. Kaya nung time na yun, tinanggal ko yung takot ko, tinanggal yung duda ko. Kasi kung hindi ko to gagawin, definitely magiging empleyado lang ako eh. Doon ko Mm. nalaman pala na pag ako empleyado, tinutulungan ko pala yung aking amo na matupad yung pangarap niya. Paano naman yung pangarap ko? Kaya doon ako nag-decide na sumali sa multi-level marketing. Yes. Ayun, no? Ganda. Now, let's go to the next question. Siyempre, WeEvolve is not your first company. You've been to some different companies. Na-develop ka din doon. But the question now is, bakit ka nag-join sa WeEvolve? First, sobrang na-amaze ako sa sistema ng Evolve. Ito yung negosyo, ito yung company na multi-level na pinagsama-sama niya lahat. Una sa lahat, meron tayong binary. So, ito yung version 2. Pangalawa, meron na tayong e-commerce at yung dropshipping. Alam mo, pinagsama-sama niya, tapos may mga rewards, tapos may mga travel pa na, alam mo yung nakakakilig na, sabi ko, gusto ko noon, gusto ko yun, gusto ko maging part ng ng Evil kasi ika nga sa atin, kapag hindi na tayo nag-upgrade sa buhay natin o hindi tayo nag-evolve, mapapag-iwanan tayo. Like yung company ng Nokia. Ang Nokia sabi nila, wala naman daw silang ginawa. Kung bakit daw sila nalugi. Yun na yung pagkakamali nila. Wala silang ginawa. Hindi sila nag-upgrade. Hindi sila nag-evolve. Kaya ako datang Mm. sabi ko, pag hindi ako nag-evolve, definitely, mapapag-iwanan ako. Kaya isa sa mga reason kung bakit ako nag-join sa WeEvolve. Sobrang ganda ng marketing plan niya. Ang gaganda ng mga staff, ang mga coaches dito. Tapos, fresh pa lahat. Yes. At isama mo na yung cycle bonus natin. Ayun, Kasi yun, yun yung yung cycle wala. bonus talaga. Wala sa iba yun eh. Sa atin lang yun. Oo. Kung ikukumpara sa ibang marketing plan, yung cycle bonus talaga yung sobrang nakakakilig doon. Saka yung first start, Yes. kasi nandun yung Yeah. mga skills card doon sa dulo eh. Mm. Mm-mm. Yes. 'Di ba? So, eto medyo personal question ko to sa'yo ha. Sa tingin mo, Kinakabahan ako. sa tingin mo, bakit ka magtatagal sa WeEvolve? Tapos nakita ko kasi yung, kung mapapansin nyo, sa lahat ng ito, totoo po to dito lang ako nakakita ng every time na bago mag-zoom, nagpipray, pagkatapos mag-zoom, nagpipray. So doon pa lang hinihingi na agad nila yung blessing ng Panginoon. Kumbaga, may guide siya ng Panginoon. Kaya doon ko nakita na parang pinagtupan ko. Alam mo yung parang pinagtupan ko na sabi ko, tapos ang babait pa ng mga may-ari, sila si RC, tapos lahat ng mga VP, saka yung vice chairman natin, sobrang babait nila. Tapos pagpunta ko sa office, alam mo yung mararamdaman mo yung ambience eh.
sa office, napakaganda ng office natin. Oo, hindi naman siya ganun kalakihan literal, pero yung aura, ang gaan. Ang gaan sa pakiramdam na parang sabi Mm. ko, ito na siguro yung aking matatawag na home. Yes. Yun po. So, kasi nakahanap ka ng bagong bahay. Yes po. Yeah. Yun yung yeah, me too, appreciate ko yan talaga. Especially the prayers in starting and doing the business. Kasi we all know na mga, for what shall it profit a man if he gains the whole world and lost his own soul, di ba? Tricky kasi ang pera eh. Dito kasi sa business natin, we talk a lot about money. And marami ang kumukutya, bakit tayo puro pera, puro pagyaman. But some doesn't know na yung ginagawa natin is para maging channel din tayo of blessing sa iba. Di ba? And Yes. yeah, magandang ano po yun. So, let's go to our next question. Ang question ko naman, yes. Dagdag ko lang po, no? Sinasabi daw nila na dito daw sa multi-level marketing, pinag-uusapan daw laging pera, laging ganito. Bakit? Ano ba pinag-uusapan sa trabaho? Di ba OT? Yeah. May OT. Ito matindi. Dati yung ID ko, sa likod ng ID ko nakalagay yung tapes, nakalagay doon kung ilang OT ako sa araw na to, ilang OT. Hindi mo siya pinag-uusapan literal yung pera, pero ba't ba tayo nagtatrabaho? Di ba para sa pera? Yes. Yes. So, kailangan lang natin magpakatotoo sa sarili natin. Ano ba talaga kailangan natin? Kailangan natin talaga mabuhay. Ang isa sa mga way para mabuhay tayo is pera. Yun lang naman ang pinakakasangkapan para makuha natin yung mga bagay o mga pangarap natin. Kaya mas Yes. maganda pag-usapan agad din dito. Kasi dito Tsaka, pinag-usapan pa natin. yes, kumbaga, ang I love you, pag word lang siya, hindi mo siya masyadong maramdaman. Pero pag yung I love you, tapos meron siyang kasamang 100,000, ang sarap maramdaman yung I love you, no? Halimbawa sa nanay mo, Mama, I love you, tapos merong 100,000 o merong, di ba, meron kang gift na kasama. Ang sarap ng I love you pagka ganon. Actually, kahit wala nga yung I love you eh. Yung 100,000 na lang, ramdam na agad na. Siyempre, sino ba naman pa magbibigay ng ganung kalaki? Ang 100,000 ay malaking halaga. From the words halaga, pag binigyan mo yung isang tao nun, para mo na rin siyang nililipat mo yung halaga ng meron ka sa kanya. Ibig sabihin, pinapahalagahan mo yun. Ibig sabihin, binavalue mo yun. So, hindi mo man sabihin na salitang I love you, pero nararamdaman mo, 100,000 to, mahal ako nito. Totoo yan. And eto na nga, Coach Jusan, in 2 to 3 years time, sa tingin mo, sino ka sa We Evolve? Now, si We Evolve ngayon is nasa very baby stage. Kumbaga, wala pang sikat, wala pa tayong matatawag na top earner, kumita ng milyon, nagka-resulta ng sobrang-sobra. In short, nasa pioneering stage tayo ng binary. And ikaw, as you start this journey now with us, sino ka kaya 2 to 3 years from now? Okay, 2 to 3 years from now, sino ako? Ako pa rin si Josan Albang. Pero with result. Yes. Kumbaga, isa sa mga tinuro sa akin ng mentor ko, ano man taas ng naabot mo, dapat nakaapak pa rin ang paa mo sa semento. So, ako pa rin to, pero with result na siya. May mga resulta na, nakuha ko na yung mga pangarap ko, especially nasa vision board ko. Siguro mayroon na ako doon mga almost 200, mga 20,000 na mga downlines na kumikita na din ng malaki. Siguro mayroon na ako doon mga 5,000 na kumikita na ng million, naging multi-million na rin sila. May sports car na ako doon. Itatravel ko na yung magulang ko, yung buong family ko. At siguro time na yun, ako na yung masasabi na kahit tulog ako, kumikita ako. At maraming tao ang nag-chat o mga downline yung nag-chat sa akin na thank you Coach Josan kasi dahil sa'yo, masarap ang buhay namin ngayon. Yes. Yun yung pinaka-bonus. Yung hindi lang yung buhay mo ang nagbago, kundi merong mga tao under your mentorship, under your organization na nagbabago din ang buhay. At isa-isang magme-message sa'yo, magpapasalamat kasi na-invite mo sila sa ganitong business, na naturuan mo sila paanong kumawala sa gapos ng kahirapan. Tama ba? Exactly. Yes po. Isa
yung sa mga way kung bakit kailangan kasi ano lang kumbaga kailangan lang natin talagang labanan. Kung ano man sitwasyon na mayroon tayo ngayon, hindi yun ang pinaka-destination natin. Isa lang yung way para papunta doon sa pinaka-paruroonan po talaga natin. So, yung mga resulta, yung meron man tayo ngayon, sa totoo lang, nakakatuwa dito sa multi-level marketing, especially dito sa field na meron tayo. Mm. Isa sa mga bagay na hindi ko makalimutan, dito, pababaitin ka muna bago ka pakitain. Yes. Mm. Kasi hindi ka kikita nang wala ka natutulungan. Ito yung pinaka, alam mo, nakakatuwang negosyo na, saan ka makakita na, hindi ako kikita hanggat wala akong natutulungan. Pwede na yun. Mm. So, para pala ako kumita, kailangan mas marami akong tulungan. Para mas kumita ng malaki, kailangan mas marami kang tulungan. Ito naman namang ayaw, di ba, na nakakatulong ka na, kumikita ka pa. Totoo. Kaya dito nila makikita talaga yun. Ganong klase ng sistema. Wow! 'Di ba? Sabi ni Coach PJ, ang ganda ng vision mo for yourself. Ang ganda daw po ng vision niyo for yourself. Ano pong masasabi niyo, Coach Jusan? Bakit kailangan natin mag-envision ng maganda para sa sarili natin? Ito yung minsan nakakalimutan natin. Meron tayong mata pero hindi natin nakikita yung importansya ng kinabukasan. Mm. Kaya nga, minsan nakatingin lang tayo sa kasalukuyan pero meron tayong tinatawag na future. Kung baga sa third eye, yung ibang may third eye nakikita nila yung mga bagay hindi na nakikita. Sa ating namang mga negosyante, nakikita natin yung vision. Kailangan na-visualize natin ano yung pwedeng mangyari sa atin. Yes. Sabi nga hindi naman talaga totoo yung tadhana. It's all about choice. Kung ano ba talagang gusto natin gawin sa buhay. It's all about purpose. Ano ba talaga yung purpose? At saan ba talaga tayong masaya? Ano ba talaga yung masaya? Isa sa mga nagustuhan ko sa ganitong sumasali sa mga dito, malimit ang reason nila para sa pamilya. Yes. Kaya, sorry po dahil kung hindi ka sumali dito, hindi mo mahal ang pamilya mo. So, yun lang napapansin ko kasi ba't ako sumali dito? Dahil sa pamilya ko at sa future family ko. Sa magiging anak ko. Kaya, kailangan mo lang malaman, ano ba yung purpose mo dito sa mundo? Pinanganak ka lang ba dito? Nagsakripisyo, tapos kukunin ka lang din ng Diyos? Or dapat gandahan mo na yung story ng buhay mo dito? Totoo. Ayan, di ba? So, yan, it's all our choice talaga. Okay. So, eto, ano masasabi niyo po sa mga ayaw na sa networking? Kasi marami, di ba, nakapag-join sa ibang company, nasaktan, nasugatan, tapos ayaw na, yung mga ganun, di ba? So, ano yung masasabi niyo sa mga ayaw na sa network marketing? Anong advice niyo sa kanila for them to try again? Kasi parang kayo, nasugatan din naman kayo noon, pero bakit kayo nag-try again? Okay, for me, dalawa lang kasi yun. Dalawa lang ang reason kung bakit umayaw na sila sa networking. Ito, totoong na pinagdaanan ko to. Yung iba kasi, nakita na nila yung purpose nila sa buhay. Na kung saan, dito sila na-train sa network marketing, tapos iba yung field na pinasok nila, which is nakaipon sila, nag-iba na sila ng business, mga gano'n. Yung iba naman, sa sobrang sakit at sobrang siguro sa na burn out na sila. Kumbaga, tumigil na sila. Kumbaga, isinuko na nila yung pangarap nila. Kasi gano'n ako. Alam mo yung, sabi ko, tama pa ba itong ginagawa ko? Sabi ko, parang gusto ko na ulit bumalik sa pagiging empleyado, parang gusto ko na lang mag-abroad kasi kita paano ganyan nakita ko, wala naman akong choice. Ano ba yung opportunity ngayon na pwedeng kumita ng malaki na mayroon ka pa rin time at saka financial freedom na pwedeng gawin. Kaya sabi ko, ba't hindi ko i-try ulit? Hindi naman din ba? Subok lang naman subok Kasi naman isuko natin yung pangarap natin. Ito hindi yung pangarap natin, sinuko natin, yung pangarap ng family natin. Yung reason why mo, bakit mo sa sinulan. Kaya yung mga ibang kaibigan, kung bakit na sila nakapag-build sila dito ng learnings. Sayang ang nasimulan mo kung hindi mo siya itutuloy. Ikaw siguro pwedeng okay ka. Pero ang tanong, yung family mo, yung anak mo, yung asawa mo, yung magiging apo mo, okay ba sila? Tayo yung nakakita, dapat kailangan tayo yung gumalaw. Kaya yung time na yun, nakita ko to, sabi ko,
hindi tayo sa pabata eh, patanda tayo eh, kaya okay lang na ako lang magsakripisyo para sa family ko. Mm. Ganun po yung reason kung bakit ko 'to, pinaglalaban pa din. Kaya sa mga, nahimlay or yung tinatawag natin na nagpahinga, tumigil, okay lang magpahinga, pero wag mong tuluyan. Kasi ang buhay parang gano'n, Mm. umiikot yan. Kapag itinigil mo, hindi ka na makakaalis diyan. Kaya ang maganda dito, meron dito mga coaches, meron tayong team, meron tayong family dito na aalalay at tutulong sa'yo. At isa yan sa mga na-experience ko talaga dito. Yes. Pwede kayo lumapit sa mga sa mga nandito sa sa Weevil ngayon. Yes. I'm also a believer of pag naging totoong networker ka daw talaga, always ka ng networker. Kumbaga, nasa dugo mo na yan. Hindi siya basta-bastang natatanggal. Kasi even kami, we do our traditional business, but after 4 years of doing our traditional business, we are happy, we are satisfied. Pero alam mo yung limited lang yung tulong na maibibigay namin, iilan lang yung empleyadong pinapasahod namin. Unlike sa network marketing, you can help a lot of people. You can change a lot of life. Imagine natin na tayo yung maging daan para maputol yung sumpa ng kahirapan sa buhay ng mga kaibigan natin. Diba? So, Yes, totoo po yan. I don't know kung kayo po ay nag-agree doon na, kumbaga, since naging networker na kayo before, though na mahinga kayo ng medyo mahaba-habang panahon, pero ngayon na nakita nyo na ulit yung tamang company para sa inyo, yung energy, bumabalik ulit, yung kilig, bumabalik ulit. Yung para kang naging first timer, but this time you are a better upline, you are a better leader, you are better with all of what you are doing para sa team mo. Kasi yung mga mali natin sa past natin, dito natin siya mabibigyan ng chance para ayusin. Tama? Yes. Mm-hmm. Yes po. At saka dagdag ko lang po doon, wala naman choice eh. May choice pa bang iba? Diba? Pag nag-traditional business ka, sakit sa ulo, ang laki Yes. ng puhunan, gagastos ka ng malaki para doon sa mga requirements. Mag-i-impake ka pa, kukuha ka pa ng mga warehouse. Kung mag-franchising ka naman, sobrang mahal naman ng franchising. Kung maging empleyado ka naman, mas masakit naman sa ulo kasi alam mo yung nasanay ka na o na-experience mo lang kumita ng 50 mil, 100,000, 200,000, 500,000, babalik ka sa 15,000. Ito parang mo lang kumuha ng batot-tulog sa ulo mo. Diba? Kaya, kumbaga para sa akin, gising-gising. Kasi, kumbaga, ano ba talaga yung gusto mo, di ba? Sorry for the word, ulitin ko, hindi ikaw ang total na sumuko. Isinuko mo yung pangarap mo para sa family mo. Mm-mm. Yun yung pinaka dun eh. Kumbaga, huwag mo tignan sa sarili mo kasi pwede natin sabihin komportable na ako. Pero ang tanong, yung family mo ba, komportable ba talaga sila? Mm-mm. Masaya ba talaga sila? Diba? Totoo. Kaya, kapag dugong networking ka talaga, hanap-hanapin mo talaga yung ganito eh. Yung Yeah. feeling na kumikita ka ng wala nakakatulong ka. Yes. And aside from that, I don't know kung napapansin mo, tayong mga networkers, network builders, kahit nagkakaedad na, alam mo yun, nagkakaroon ka ng feeling of being young kasi very useful ka. Nagagamit yung skills mo, nagagamit yung walang tumatanda sa mga cells mo kasi napapakinabangan ka ng mundo, napapakinabangan ka ng mga taong mahihina. You can be a strength to someone who is very weak. So yun yung masarap na feeling kapag nandito ka sa ating industry, sa We Evolve, sa ating business. Tama ba? Yes po. At saka hindi lang sa ibang tao eh. Nagagamit mo to sa family mo. Yes. Natuturuan mo yung anak mo na pag nadapa, kayo ito. Kumbaga natuturuan mo na agad kung paano agad ito ngayon. Natuturuan mo na agad kung paano magnegosyo. Natuturuan mo na agad paano communicate sa ibang tao. Natuturuan mo na agad siya kung paano humarap sa maraming tao. Kumbaga, iba yung feeling kapag nasa ganito kang field kasi natuturo mo siya sa family mo. At nagkakaroon ng mas magandang communication at nagkakaroon ng magandang buhay o yung nagkakaroon kayo ng magandang bonding sa family niyo kasi
malinaw sa inyo yung salitang communication. Kasi sa network marketing, communication talaga ang number one talaga dito. Paano ka Yes. makikipag-communicate? At saka Mm. ito lang yung industry na sobrang dami. Okay? Ang dami na itinuturo sa atin, mga trainings, mga seminar, yung iba libre. Mm. Kung sa labas yun, may Most, bayad yeah. yun. Yes, Mm. totoo. Ngayon pa nga lang, ito, libre na nga to eh. Totoo. Kumbaga, Di ba? dito sa industry natin, nakukuha nilang yung mga ganitong klaseng trainings or usapan ng libre, na inspired sila, na motivate sila, nagkakaroon sila ng realization na maganda. Unlike pagka binabayaran yan, mahal yan. 'Di ba? Para lang magbago ang Exactly. mindset ng ibang tao, kailangan pang magbayad. Pero dito sa atin, it's all free. Tapos hindi ka bibitawan. Kumbaga, gradually, tuturungan ka hanggang umangat ka. Exactly po. Dito kasi lahat pataas. Kailangan pataas, hindi pababa. Unlike sa company, isa lang kasi yung position dun eh. At ang isang bagay Mm-mm. na hindi mo pwedeng alisin na position dun yung may-ari. Di ko lang yun. Pero dito, pwede kang kumita na pang may-ari Yes. Sa murang halaga. Sa sa murang murang halaga. panimula. Yes. 'Di ba? Ayan. Alright. So, grabe. Umiinit ang ating usapan. Ang bilis natin. And I know kayo ba, sa ating mga viewers, Jackma from Davao. Hi, Jackma. Ano ba, kayo ba may mga natutunan? Na-inspired ba kayo? Ano yung mga aral na napulot ninyo ngayong gabi sa kwento ni Coach Josan Albao? Kung meron, pa-comment naman sa ating comment section bago tayo magpunta sa ating final message. Ayan. Shout out daw kay Jake Robert from San Juan. Shoutout po. San Juan. Oh, yan. Shout Dagdag ko out. lang po na question eh. Marami po Mm-mm. sa ating mga Pilipino, isa sa mga ito lang dagdag ko na lang po, no? Isa sa mga naging tanong ko sa akin nung ako'y bata pa. Bakit kayo may mahirap? Bakit may mayaman? Mm-mm. Bakit may mga bansa na mayaman? Bakit ang Pilipino, kalimitan sa mga Pilipino mahihirap? Oo. Tapos, kagaya ngayon, alam mo yung, nandito ka sa Pilipinas, hindi ka pa nakontento kasi kulang naman talaga yung, sahod, pumunta sa ibang bansa. Pumunta sa ibang bansa para makipagsapalaran, para magdala ng pera sa Pilipinas, tapos biglang may nagyera sa bawat bansa, naiipit pa tayo. Mm-mm. Kaya, Totoo. ingat po sa lahat po ng mga OFW po natin. Sobrang saludo po ko sa inyo, especially sa Israel na nagaganap ngayon, na hindi pa rin tapos sa Ukraine. Alam mo yung, nandun ka lang para mangamuhan eh. Sa magkano Mm-mm. halaga na pwede pa lang kitain yan dito sa Pilipinas gamit ang ganitong klase ng platform ng doble. Kasi gusto ko dati maging OFW eh. Kaya sana kung may nanonood man dito ng mga OFW, ah, tingnan nyo ito, pag-aralan nyo ito ganitong klase ng industry kasi malaking bagay ito at makakatulong sa dito para makapag-full good kayo dito. Na Mm-mm. hindi kayo kailangan mangamuhan pa sa ibang bansa. So dito, ito yung negosyo na kung saan pwede mong gawin kahit saan, kahit kailan, basta may internet, saka may wifi ka lang. Kaya Mm-mm. ang Pilipino masipag, matyaga, aggressive. Mali lang yung landas na napupuntahan. Yun yung isa sa mga napapansin ko ngayon. Kaya kung may nanonood ngayon ng mga OFW, saludo ko sa'yo. Pero, dapat mag-working smart tayo, hindi working Mm-mm. hard. Yes. Yun yung isa sa mga napansin ko ngayon. Mm-mm. Yun na nga. Thank you so much for that very wonderful message. Kasi ako man is 10 years akong OFW and this industry saved me. This industry gives me hope. Kaya ako nandito ngayon sa Pilipinas and 10 years na din ako dito sa Pilipinas, which I find it very, very, very amusing. Bakit? Ang dami ko nagagawa because of this industry. Unlike Exactly. kung empleyado akong tunay, wala. Limitado yung oras mo, hindi mo hawak yung oras mo. But because of Walang this, katumbas na halaga yung oras na yes, walang katumbas na halaga yung oras na kasama mo yung family mo. yes, totoo yon. Kaya, I'm happy, no? At alam ko marami tayong mga matutulungan pa ng mga OFW or even from other nations na mga tao na naghahanap ng magandang pangkabuhayan package. Alright!
Ay, grabe, intense. Nasa intense tayo. Okay, so Coach Jusan. Coach Jusan, are you still there? Medyo naghang yata. Naghang nga. Okay. Ayan, nandito na tayo sa ating final message pero naghang po si Coach Jusan. Maybe because of the signal. Hello, Coach Jake. Inspiring coach. Ayan, nag-mention siya ng name. Hi, pa kay Apple Bermio. Watching from Candelaria, Quezon. Ayan. Okay. Ako ba yung naghahang or si Coach Jusan? Ayan, ako na nga lang mag-isa. Di pa natin natapos yung ating last and final question. Okay, so Coach Tin, nakapasok na ba ulit si Coach Jusan? Ganito po talaga pag live ha, guys. Meron kasi tayong mga pagdating sa signal. Okay. Yung signal, kanina pa kasi sinasabi niya na baka nag-lowbat yung phone. All right. So I think hintayin natin siya makabalik, but before natin para hindi masayang yung oras natin, ipaki-flash na lang sa screen, Miss Tin, yung ating mga announcement. Okay? Habang hinihintay natin si Coach Jusan na makabalik. And pa-contact na lang din po, Miss Tin, no, para makabalik siya. Ayan, bukas po, meron tayong centering day. Ayan, ayun, nakabalik na. Coach Jusan, hello. Sorry, nawala ng internet. At least ito yung patunay na live tayo ngayon. Yeah, live nga tayo. Akala ko iniwan mo na ako ng tuluyan. Babalik pa rin. Okay. So, bago tayo matapos, no, I want you to say your final message to inspire our viewers, members and non-members. Bakit kailangan nilang magpatuloy, and bakit yung mga hindi pa kasama sa ating organization ay bakit kailangan nilang subukan? Okay, so sa mga first timer po, sa mga hindi pa po nakakakilala sa Weevil po, hindi aksidenteng napunta ka dito o hindi aksidenteng napanood mo to, ito ay may purpose. Baka ito na yung matagal mo na pinagdadasal sa Panginoon, sa ganito niyang paraan pinapakita sa iyo na dito kahit papaano may pag-asa. Okay? Sa mga kasamahan ko sa multi-level marketing na yung iba ay nagpahinga, okay lang yun, magpahinga ka lang. Kasi hindi talaga madali eh. But wag mo isuko yung pangarap mo. Wag mo isuko yung pangarap mo kasi hindi ikaw diyan na magkasuffer kundi yung family mo. Minsan ka nang naging agresibo. Kung baga sa kandila, kailangan mo lang dumikit sa kandila na may ilaw para magkaroon kalit ng ilaw. At yung kandila na sobrang laking kandila yun. Kailangan mo lang dumikit ulit. Kailangan mo lang gisingin ulit. Kasi wala naman tayo choice. Mamamatay tayo. Kukunin tayo ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan lang. Pero, dapat ma-realize mo na kailangan mong i-maximize yung buhay na meron tayo ngayon. Yung buhay na binigay sa atin ng Diyos, kailangan i-maximize natin yan. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo, lalo ngayon, nakatapos lang na araw ng mga patay, di ba? Ngayon, celebrate na natin yung Pasko. Magpapasko na. Anong ulit ang handa? Paksi. Kaya, sa lahat po, ito para sa lahat po. Bakit ba tayo nagtatrabaho? Bakit ba tayo nagsisipag? Bakit ba tayo gumigising sa umaga? Para kanino ka ba bumabangon? Di ba usually lang naman para naman sa pera? Kasi yung pera na ginawang kasangkapan ay ito makakabili ng ating mga pangarap. Ngayon, pag pinag-usapang income, diyan ba sa sitwasyon mo, masaya ka ba? Masaya ka ba dyan? Kung hindi, it's about time, mag-decision ka na. Kasi sino man ang pwede makakatulong sa'yo, kundi ikaw, at ikaw lang din. Kailan man hindi namin maabot ng kamay mo kung mismo ikaw ayaw mong iabot. Andito ang Wevold, nandito yung family natin, tutulungan namin kayo, sama-sama tayo, tuparin natin ang mga kanya-kanya natin mga pangarap. Kasi ang hangarin lang naman ng Wevold is matulong sa maraming tao na kumita ng malaki at maging matagumpay sa kanya-kanya natin. Thank you so much po, Coach Rose.
Thank you so much, Coach Jusan. Malalim yun, ha? Thank you so much. Sabi nga ni Coach Lloyd ay, tuloy lang ang pangarap, gisingin ang mga pangarap. Okay. So, sa mga viewers natin, sa mga business partners natin, kung nandito ka na, keep holding on, continue pushing through. Alam ko may magandang mangyayari na naghihintay sa atin because our BOD, hindi sila tumitigil sa pag-i-innovate, pag-i-evolve para sa ating lahat. Okay? And of course, sa ating mga viewers na hindi pa part ng ating company, ayan. So, this is it. Pwede kayo dito, tap the person na nagbigay sa inyo ng link na to or anyone na connected sa We Evolve and naramdaman nyo. Kasi mayroong ganun na dumaan lang ito sa wall nila. Tapos kung naramdaman mo na, ay, parang gusto kong subukan kasi mukhang legit naman. Legit naman din talaga kami. Pero subukan nyo, no? Tap the person na nagpakita sa inyo ng live na ito. Maybe that person could be a channel of blessing para may magandang mangyari sa buhay mo para sa susunod na taon. Alright! Coach Jusan, thank you so much. Meron ka pa bang final message sa lahat bago tayo mamaalam sa kanila pansamantala? Yes po, first of all, thank you so much po sa napakagandang kasama ko ngayon, si Coach Rose. Saka sa kay Miss Christine, thank you so much po. At syempre, nagpapasalamat din po ako sa chairman po natin, okay, kay CRC, kay Chairman Roy na, alam mo yung, hindi ko na yata nakikita kung natutulog pa to eh. One time sinabi niya, ako na yung may-ari, ako pa yung huling, aalis ng office. So, ako to lang yung diba? So sa lahat ng mga VPs po natin at saka sa vice chairman natin kay Sir Marco, maraming salamat kasi yung suporta na binibigay nyo, sobrang, alam mo yung sa totoo lang ito, real talk, bago ko matapos isa sa na-realize ko dito talaga, ang ganitong klase ng film, especially sa Weibo, dito mo makikita at dito nila, alam mo yung, ano ba yung words na yun? Yung dito binavalue ng Webull yung value na meron tayo. Kumbaga na-appreciate nila. Kumbaga dito mas itinataas yung mga value natin. Kumbaga sa ikaw may skills ka, dito ibang value yan dito. Tataas yung value mo dito. Tutulungan ka na tumaas ang value mo dito. Tutulungan ka na makuha mo yung pangarap mo, tutulungan ka pa na itaas pa yung value mo. Kaya sobrang thankful ako kasi dito na-experience ko talaga maging tao kung paano pahalagaan ang isang tao. Yes. Okay? Kasi sa labas, kapag wala kang pera, hindi ka pinapansin eh. At sa family, pag wala kang pera, hindi ka pinapansin. Pag dito kapag itinataas lang yung value mo, kaya ikaw kung gusto mo magkaroon ng value, gusto mo itaas yung value mo, ano pang hinihintay mo? Andito yung Webull, tutulong sa'yo. Thank you so much po. Thank you so much, Coach Susan. Thank you so much, no? And sa ating mga viewers, super agree po, Coach. Ayan si Christine. Thank you so much. Grabe, mabilis tayo ngayon kasi direct to the point lahat ng ating usapan. Pero walang nasasayang, no? Lahat merong magandang mensahe yung bawat bagsak ng mga sagot po ninyo. It's very inspiring and motivating. And of course, kasi po tayo ay simula na naman ng trabaho. Ayan, meron naman tayong mga announcement. Okay? Kasi ang goal po talaga natin dito sa company is to continue helping all our distributors from the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibang bansa. Kasi po yung mga business partners natin, hindi lang dito, kundi kasama din po sa ibang bansa. Okay? So para naman po sa mga malapit lamang sa ating head office, bukas po is centering day. Nandun po ang ating BP Cora at si Jinky Quezon, no? Nandun po sila, kasama po si Chairman bukas. Nandun po, so pwede po kayong mag-centering, magdala kayo ng guest. Pwede po yan, walang problema. Just go there, have some chit-chat with the earners, with those people na meron ng say sa ating business. Gawin nyo po habang hindi pa sila ganun ka-busy. Kasi po, si We Evolve, a few years from now, magiging sobrang busy po ng mga
BOD natin at baka mahirapan na tayong hagilapin sila. Kaya enjoy the moment na may time pa sila for us. Okay, so that's tomorrow. Pwede po kayo pumunta. Invite. At sa gabi po, ayan, ang busy naman ng ating Miss Jinky Kison nito. Sobrang busy kasi po sa gabi meron pa po siyang training na how to cultivate the right mindset and skill set. Alas 7 po yan ng gabi via Zoom. Open to all distributors po. Okay. Next is, ayan po yung ating schedule for the week. Next week po, from Monday to Saturday. So, from Monday, meron tayong marketing plan presentation ng gold. Abangan po ninyo kasi most of our presentations, silver po yung ating dinidiscuss. But this time around, para sa ating November, no? Para hindi tayo multuhin. So, ayan po, gold marketing plan po yan. Monday, 7 p.m. And Tuesday naman, meron tayong Zoom presentation. Wednesday, training po ng teknika. So kung ikaw ay isang leader o gusto mong maging leader, gusto mong pamunuan ng maayos ang iyong grupo, dapat matuto ka at maging marunong ka in terms of technical. Meron tayong training yan, alas 7 po ng gabi. Dito din po sa ating live. Okay. Thursday naman, sa ating Zoom, meron tayong OPP presentation. Pwede kayong mag-invite as many as you can. And Friday again, meron tayong We Business Hour with Melissa Mendoza. Ayan. OFW story naman to. Abangan niyo po yan. Maganda to kasi OFW. And of course, Saturday, ayan, meron tayong training again. Every Saturday po ang ating training. Alright? So, sa mga nagka-pairing na ng marami, pwede nyo na po kunin yung inyong mga gift check. Available na po siya. Just, click lang, no, para makuha po ninyo yung inyong mga gift check. Okay, next is our PPP, Product Patronage Program, para po kumita kayo sa inyong uni-level and stair-step. So, pwede po, ito accumulated naman ito for all the products, pero para sure na talagang nakapag-maintenance na kayo, ito po yung ating mga combo pack. Alright, next is, ano pa ba? Ayan, pa-follow naman po ng ating page ni Chairman Roy Cueto para po ma-inspire naman tayo, no? Sa mga message niya para sa atin. Alright. Next is, pa-subscribe na din po ng ating official YouTube channel. And, ayan, We Evolve Official. Then, kung kayo po may mga kwentong maganda about po sa ating product, take a selfie and tell your story. It could help us also. Alright. Ano pa? Ito po yung ating official page and official group. So, every time po na magla-live tayo sa page, dito po yan sa We Evolve International 2.0. At kapag naman po Zoom ang ating presentation, ang live po niyan is nasa We Evolve Family Group. Okay. And of course, sa lahat po ng mga silver account distributors, pwede pa din po ninyong i-register yung mga dropshipping account. Do it na habang pwede pa. Alright. I think we're done. We're good. Okay. Coach, kukunin ko lang muna yung pagkakataon na to para magpasalamat sa mga taong naging reason kung bakit ako nandito ngayon. Yes, Sa go. taong nag-invite sa akin dito, maraming salamat po kay Coach Nolan, kina Coach Loida, kina Coach Emil, maraming salamat po sa inyo. Especially sa pinaka-busy nating na nakilala ko kay Coach GT. maraming salamat kasi isa sila sa mga nag-guide sa akin dito. Sa akin na BP Cora, maraming salamat po. I love you, We Evolve. Thank you so much. Yes. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Coach Josan, for sharing your story and your time with us. And of course, we will be ending this show with our closing prayer. Thank you so much, everyone. God bless. See you next week.